Tingnan ninyo ang screen. Tinitingnan mo mismo ang ibang planeta, ang malamig at tahimik na ibabaw ng Mars, kung saan ang hangin ay gumuguhit ng mga pattern sa alikabok na para bang ang mismong kawalan ay nag-iiwan ng bakas. At ang pinakakakaiba, hindi ito imahinasyon. Ito ay totoong larawan, ipinadala mula sa daan-daang milyong kilometro. Halimbawa, ito ang kuha ng sikat na Mars rover na Opportunity direkta mula sa gilid ng sinaunang bunganga kung saan siya unang nagising sa ibang planeta. Parang inukit mula sa batong aklat ng planeta ang ibabaw. Patong-patong na bato, linya ng sinaunang proseso at pakiramdam na hindi tanawin kundi naging bato na panahon ang tinitingnan. Ngayon, tumingin ka pa sa ibang rehiyon ng Mars kung saan nagtrabaho ang kapitbahay nito, si Spirit. Doon, mas kakaiba ang tanawin. Mabato ang mga kapatagan, may bakas ng bulkan, at ang abot tanaw ay parang natutunaw sa maalikabok na ulap. At ang pinaka nakakatakot at maganda, lahat ng ito ay hindi rekonstruksyon. Ito ay mga litrato na kuha ng mga robot na tumayo sa ibabaw ng ibang planeta at tumingin sa mundo para sa atin. At ngayon, isa pang hakbang papunta sa hinaharap. Krateng Jezero, ang lugar ng trabaho ni Perseverance. Hindi na ito basta disyerto, kundi isang sinaunang delta ng ilog kung saan maaring dumaloy ang tubig noon. At sa sandaling ito, parang may kakaibang katahimikan sa loob. Dahil nagsisimula mong maunawaan, ang Mars ay hindi lang basta bato sa kalawakan, ito ay isang planeta na may alaala, may helohikal na kasaysayan na mababasa mo na parang mga bakas ng naglahong mundo. At sa mismong katahimikan ng halos nakalimutang tanawin na ito, noong 2004 pumasok ang isang maliit na robot na pinangalan ng Opportunity. At dito nagsimula ang kwento na dapat sana'y tatagal lang ng 90 araw, ngunit umabot ng 15 taon. Narito ang totoong larawan mula sa Mars. Hindi lang ito larawan, kundi ibabaw ng banyagang planeta. Isipin mo ang isang lugar na walang tunog, walang buhay, at wala ring karaniwang langit. Tanging lamig lang. Alikabok at walang katapusang pulang, disyerto na umaabot hanggang sa abot tanaw. Mula rito, sa banyaga at lubos na tahimik na mundong ito, dumating noong simula ng 2004 ang isang maliit na robot na may misyon na gawin ang hindi nagawa ng kahit sino bago siya. Ang pangalan niya ay Oportunidad o Opportunity. At ang kanyang kwento ay hindi lang basta isang misyon, kundi isang tunay na paglalakbay na tumagal ng 15 taon. Nagsimula ito matagal bago pa siya lumapag sa ibabaw ng Mars. Nagsimula ang lahat noong ikapito ng Hulyo, 2003 nang maglunsad mula sa daigdig ang raketang Delta II, dala-dala ang rover sa Mars papunta sa malayong planeta. Makikita ito sa aktwal na larawan ng paglulunsad. Maliwanag na pagsiklab ng makina, ulap ng usok at simula ng paglalakbay ng milyon-milyong kilometro. May 17 buwan ng paglipad sa kalawakan sa unahan. Lahat ng ito ay para sa iisang pagtatangkang mapalapad ng maayos ang aparato sa ibabaw ng Mars. Noong ika-25 ng Enero 2004 nagsimula ang pinakamapanganib na bahagi ng buong misyon, ang pagpasok sa atmosfera. Mabilis tumakbo ang Mars rover at kahit maliit na pagkakamali ay maaring magdulot ng katapusan. Una, bumubukas ang parachute para bumagal ang bagsak. Pagkatapos malapit sa ibabaw, umaandar ang mga makina at nagiging komplikadong mekanismo ang sistema. Sa huli, nakapaloob ang rover sa mga proteksyong airbag. Literal, itong bumabagsak at tumatalbog na parang bola. Dito, may nangyayaring di ka panipaniwala. Huminto siya mismo sa loob ng isang maliit na bunganga na kalaunan ay tatawaging Eagle Crater. Makikita mo ang lugar dito. Napakatumpak ng pagbagsak na yon, kaya tinawag ito ng mga siyentipiko na hole-in-one. Parang sa golf. Gayunpaman, nasa ibang lugar talaga ang planadong paglapag. Ilang 10 metro lang ang layo. Pagkalma ng alikabok at pagladlad ng rover sa Mars na mga solar panel nito, unang beses nitong inobserbahan ng paligid. Nagpadala ng unang panorama ng Mars ang kanyang kamera. At sa sandaling iyon, nagiging malinaw na. Magiging espesyal ang misyon. Direkta sa harap niya, nakalitaw ang mga patong ng bato.
Parang librong hiniwa na naglalaman ng kasaysayan ng planeta. Ang pangunahing gawain ni Opportunity ay heolohiya. Ito ang makapagsasabi kung ano ang kalagayan ng Mars milyon-milyong taon na ang nakalipas. Sa mga susunod na linggo, susuriin ng Mars rover ang bahaging ito. Unti-unting nabubuo ang malawakang larawan mula sa mga datos. Lumilitaw na nabuo ang mga batong ito dahil sa epekto ng likido. Makikita mo ang mga natatanging estruktura dito. Ngayon, lumalabas ang pangunahing tanong ng misyon. Ito ba ay tubig? Sa ika-30 araw sa Mars, ginawa ng Mars rover ang susunod na hakbang. Ginamit niya ang kanyang kasangkapang pangkiskis para alisin ang ibabaw ng bato at silipin ang loob. Ang natuklasan niya roon ay naging isa sa mga pangunahing tuklas. Mga estrukturang sa daigdig ay nabubuo lamang kapag may tubig. Hindi na ito haka-haka kundi seryosong ebidensya. Nagdesisyon ang grupo na suriin ang lupa. Ginagamit ng Mars rover ang gulong nito sa paghukay ng trinsera. Sa ilalim ng ibabaw, nakita nito ang kakaibang pabilog na anyo. Mukha silang maliliit na berry. Dahil dito tinawag silang blueberries. Pero sa totoo, mga mineral ito na nabuo sa kapaligirang may tubig. Isa pa itong patunay na maaring may tubig dito noon. Matapos ang mga pag-aaral sa bunganga, magpapatuloy si Opportunity sa paglalakbay. Mabagal siyang kumilos. Mga 1 sentimetro lang kada segundo. Pero tiyak na ang kanyang pupuntahan. Sa unahan ay ang endurance na bunganga. Mas malaki at mas malalim ito. Makikita ito sa larawan. Sa daan, dumadaan ang Mars rover sa tabi ng maliit na bunganga na tinatawag na Fram. Hindi na tumigil. May mas mahalagang tuklas na naghihintay. Sa ika-84 na araw sa Mars, narating niya ang gilid ng bunganga ng Endurance. At literal na sumilip siya sa loob. Sa harap niya ay mga patong-patong na bato na pababa para mga pahina ng sinaunang arkibo. Naiintindihan ng koponan. Nakatago ron sa ibaba ang mga sagot. Pero may panganib. Kapag bumaba ang Mars rover, baka hindi na ito makabalik. At gayon pa man, nagpasya silang bumaba. Sa loob ng susunod na 180 araw, sinundan ni Opportunity ang bunganga. Patuloy siyang nakakahanap ng bagong patunay na talagang may tubig noon sa Mars. Gayunpaman hindi pa naabot ang gitna ng bunganga. Mataas ang panganib na maipit sa mga burol ng buhangin. At ang panganib na ito ay agad naging realidad. Habang nagpapatuloy, napunta ang Mars rover sa buhanging bitag. Nagsimulang dumulas ang mga gulong nito palalim ng palalim sa lupa. Ang lugar na ito ay tatawaging Pyohetri. Purgatorio. Sa loob ng 20 araw nanatiling hindi gumagalaw ang Mars rover. At ang misyon ay nalalagay sa panganib. Sa Earth, gumagawa ang mga ininyero ng eksaktong kopya ng sitwasyon at naghahanap ng paraan para mailigtas ito. Bawat hakbang ay pinag-iisipan ng mabuti. Bawat galaw ay sinusuri. At sa wakas, matapos ang maraming pagsubok, unti-unting nakakalabas ang Mars rover. Sa ika-483 na araw muling napunta ang mga gulong nito sa matigas na ibabaw. Pero kahit pagkatapos noon, di pa rin siya tumigil. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang isang bagay na lubos na hindi inaasahan. Meteorite. Ito ang unang meteorite na natuklasan at inaral sa ibang planeta. At isa pang patunay kung gaano naging kakaiba ang misyong ito. At habang patuloy siyang gumagalaw sa walang katapusang kapatagan ng Mars, nagiging malinaw, matagal nang lumampas ang misyong ito sa orihinal na plano. Orihinal na idinisenyo para lamang sa 90 araw, si Opportunity ay nagtrabaho ng 15 taon. 15 taon sa pag-iisa. Sa lamig sa ibang planeta. Sa lahat ng panahong yon, sinasagot niya ang tanong, may tubig ba noon sa Mars? At ngayon, alam na natin ang sagot. Oo, meron noon. Ibig sabihin, posible rin na dati ay may mas higit pa ron.